Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin, palalayain na, nako, VP Sara may nilantad. Ano kaya yan mga kababayan? Yan po ang ating alamin sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan, maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, pasadahan na po natin to, pasok. Affected. And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in Nako. relation to ICC? Trahidor. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun. Alam niyo ba, yung ICC, nasa ICU na. Intensive care unit? Oo, naghihingalo. Kaya CPR na. Bakit CPR? Dalawa. Court potentially restricted, can't prosecute Rodrigo. Ay, ang wiki mo dun, Sen, ha? Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Dead on arrival? Anong dead on arrival? Denial of authority. Pero, Sen, huwag tayong magpakampante. At bakit? Kasi kahit mawala ang ICC, meron pa ring IPC. IPC? Ano yun? International Pink Coalition. May ganun ba? Opo, tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact ang Clear. Uy! Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Huh? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? I just want to know. Yes. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na Drama? I refers to Impacta, but they did not Impacta, finish clear. the Yeah. meaning of the whole Meron lang, Impact ang Claire Castro. Ako na. Yan, okay. Impact ang Claire Castro yung ICC ng Malacanang. Do you agree mga kababayan? O ito, pakinggan po natin yung komento ni Castro. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Aray ko. Hindi ako sanay arte mo sa mga naman. ganong salita. Hindi ako Talaga ba? normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila Correct. Alam namin yung ibig sabihin nun. Kaya, tamang-tama yun sa'yo. ang description ng salitang impacta. Oh, impact. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At Hindi fake news yung kinakalaban mo, Claire. Huwag na tayo maglokohan dito. You are not, no? Hindi mo kinakalaban yung fake news. Ikaw yung fake news. Ang kinakalaban mo, Duterte. Yun ang yun yung saksak mo diyang ICC ng Malacanang ka. iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news. Nawala na. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Ikaw pa rin. Yung Ikaw pa rin, Claire. Ikaw pa rin. gumawa ng video, yung kasama sa video, Hindi, ikaw pa yung rin. nag-direct ng video. Ikaw pa rin. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan No, hindi. Ikaw pa rin, Claire. ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila.
na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. Naka, At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Itinalaga pa rin chairperson ng ilang komite sa Senado ang mga nakabilanggong senador na sina Senator Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta. Si Senator Estrada ang mamumuno sa Senate Committee on Electoral Reforms habang si nako, anong ibig sabihin nito? Ha? Makakalaya na mga kababayan? Kasi imposible namang sila yung magkano ng committee, nandun sila sa kulungan, di ba? Makakalaya yan, mga karabin natin, ha? Senator Marcoleta naman ang chairperson ng Committee on Tourism. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang mga vice chairperson ng mga nasabing komite ang mamumuno sa mga pagdinig habang nakaditine ang dalawang senador. Ipinaliwanag naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto na karaniwang may nakatalagang komite ang bawat senador dahil dito nanggagaling ang pondo para sa mga empleyado ng kanila. Ayun, pondo lang ang habol nila mga kababayan. No? Kung ako dito sa kanila, mag-withdraw sila. No? Para hindi magamit yung pondo. Total, hindi naman sila nakakapagtrabaho, sabi, di ba? Oh. Lang tanggapan. Samantala, itinalaga rin si Senator Mark Villar sa Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, sina Senator Robin Hood Padilla sa Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs at Committee on Public Information and Mass Media, at si Senator Loren Ligarda sa Committee on Culture and the Arts at Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Si Senator Pia Cayetano naman ang mangunguna sa Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, Senator Camille Villar sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises, at si Senator Bongo sa Committee on Sports at Ako. Committee on si Villar, yung si Mark sa finance. Ito naman si Camille sa corporation, government corporation, mga kabayan. Parang may something fishy at Committee on Youth. Ibinigay naman kay Senator Amy Marcos ang pamumuno sa Committee on Cooperatives at itinalagi rin siya bilang Deputy Minority Leader. Kulong. Siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprive ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na ang kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, alam na ninyo ibig sabihin, no? People deprived of liberty. Persons deprived of Persons deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Mm-hmm. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam nyo naman, ayaw kong iwanan yung flood control scandal. At meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin, lalo na was politically motivated. Correct. Ang katwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan ng tungkulin ko, para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap na katotohanan hanggang ngayon ay hindi na ibibigay sa kanila. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawan dito. Alam niyo mga kababayan, kung ngayon man ay hindi na pagpapatuloy, no? Itong investigation sa flood control, maaaring isang araw, no? Gigising po tayo at muling bubuhayin ni Senator Dante Marcoleta itong investigasyon sa flood control, mga kababayan. At alam po natin kung sino-sino po yung mga pinangalanan dyan, mga kababayan. Maaaring sa 2028, 2029, pero dadating po ang panahon na magbabayad din sila sa taong bayan.
Sa mga tweet, ang tao parang nakakulong din. Parang kami ngayon na nagsisimbolize yung kondisyon ng mga taong nakakulong ngayon. Malaya dapat silang nakakakilos, makakaalam ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng ating republika. Yun ang simbolo, yun ang sinisimbolo kung bakit kami nakapiit ngayon. Hindi ba kayo nalulungkot? Sir, reaction lang po, yung flood control po, isa sa mga naging topic po sa SONA. In fact, from first to minute, it was mentioned or may allude na malapit na daw ng sangkaan natin si nating district. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan? Hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker. Maraming former speakers, di ba? So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot dulo ng pangyayaring ito. Ngayon, kung halimbawa ito ay napakalaging mensahe pa sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang ang sinabi? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kabangbayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ang ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagaganap. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuang kalagayan ng ating bansa. Senator, pinag-explain po kayo ng korte po kung bakit hindi po kayo dapat i-suspend. Paano po bang measures ng legal team? Wala pa akong narinig na, wala pa naman, meron ka ba nang tinanggap na pinag-explain tayo? Wala pa po as of now. Wala naman akong natanggap. Kanina mo na ako. Kung lumalabas ata sa mga balita, no? Yung bakit yung... Hindi ko muna sasagutin yun kasi wala naman akong official na natanggap. Pero sir, sorry po. Hindi, kanina binanggit ni Kukuna kanina, yung inaasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon. Ano yung pananagutan? Kasi yung lahat ng krisis, paghihirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Dante Marcoleta dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani. Empleyado ni Alcantara, empleyado ni Bernardo, empleyado ni Opulencia. Ito mga binanggit kong pangalan, empleyado ni Manny Bunuan, ito ginawang mga witness. Hinahanap ng tao nasan si Manny Bunuan, nasan si Pangandaman, nasan si Bersamin, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Traigip Ulaybar. Walang nakukulong. Tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin, mag-iisang taon na. Kaya nga sinasabi ko parati, mas marami pang nakasuhan doon sa mga sumisigaw laban sa korupsyon kesa doon sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. Ilan ba ang tumestigo ng malay-maletang dinala kay Martin Romualdez? Ilan ang tumestigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo ang ombudsman, meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan na siya? Hindi man nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit. Hindi ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun eh. Kung nakapag-submit siya halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali, nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Senator, may plano pa po ba yung legal team niyo po na mag-file ng motion para makatanig sa impeachment?
Meron akong pinail na manifestation sa Senado. Doon ay inilahad ko ang katwiran na legal kung bakit kailangang humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. So, Senator, how... Ang aking pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito, hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatungan na hindi niya na kayang tupdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24. Okay? How confident are you po, Senator, na mag-grant ito ng mga manifestation? Wala pang akong na-receive na sinususpindi ako eh. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, ite-take up ng Senado yon at ng impeachment court. If ever po i-take up ito, Senator, ang measure po ba na gagawin parang via video conference? Nasa sa kanila yon sapagkat sinight ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Senator, Okay? may we know what date po na-submit tong manifestation? Ha? What Anong date date? po Na-submit na-submit yung manifestation? Ano bang araw? Ngayon? Tuesday. Palagay ko 4 or 5 days ago. Okay. Mga around last week. Sige po. Hanapin ninyo para naman magkaroon tayo ng balita ano na aksyon na ginawa ng aking mga kasama sa Senado. Okay? Thank you. Pinaka malawakang korupsyon na ahensya, departamento, yung DPWH. Si Bersamin, yung pa si Pangandaman, Tragip Olaybar, si Adrian Bersamin, dahil yun yung sinabi na talagang inamin na kumuha ng pera, tinanggap. At yun nga, sila daw ang kumuha ng 8 bilyon. Eh wala naman sa kaso. Itong mga nakakulong ngayon at kinakasuhan, yung mga nagsasalita laban sa korupsyon. Saan na-monitor niyo po ba yung buong SONA? Nagdidig ko eh, pagkatapos yung first part yung corruption, may mga binanggit, sabi ko nga parang, okay naman yung iba. Kaso nga yung corruption ang pinakamalaking issue dyan eh. Siyempre, maganda yung binanggit tungkol doon sa systems laws, malaking bagay sa taong bayan yun, pero importante talaga sana yung corruption dahil doon naman ang galit ng tao eh. Kaya bumababa ang rating ng Pangulo, kaya nawawalang pagtitiwala naman sa Pangulo dahil doon sa walang aksyon o nakikita nila na hindi talaga inaalam yung katotohanan tungkol sa korupsyon. Okay, Kong, from 1 to 10, gaano niyo po i-rate yung SONA ni BBM? 4. Thank you po. Direct to the point. Laban. Mananatili naman sa orinal na proseso ang paglilitis sa kaso ng pagdepensa. Noon narito, naghain ng mosyon ng prosecution panel na gawing article by article ang presentation ng mga ebidensya na agad namang tinutulan ito ng depensa. Nagbabalik si Eden Santos. Bigo ang tangkang pagbabago sa takbo ng impeachment trial sa pamamagitan ng pagpipresenta ng mga ebidensya. Yan ay matapos na mariing tutulan ng defense panel ang motion ukol sa article by article na presentasyon ng mga ebidensya na umano'y hiniling ng panig ng prosecution panel. Siguro para lang sa kalaman ng lahat, ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies. And the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Pero agad itong mariing itinanggi ni House Prosecution Impeachment Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Itinuro ni Tolosa si Senate President Sherwin Gatchalian na nagpursige ng motion. From the prosecution, so we just want to clarify this. As stated in one of the interviews given by the Senate President Sherwin Gatchalian, it was made clear that this suggestion was actually first discussed by Senate President Gatchalian and the presiding officer, Jesus
Escudero. And then this matter was brought to the parties and asked if we will agree with it. So we were given until Monday to inform the court about our decision on the matter, and we complied with that directive. Last Monday, we said that we're amenable to that suggestion. And yesterday, we received the manifestation of the defense saying that they're not agreeing to it. Nilinaw naman ni Tolosa na may kapangyarihan ang impeachment court kung ano ang magiging pagkakasunod-sunod ng paglalahad ng ebidensya. Dito maliwanag naman ng sinabi din ng Senate President, kaya minungkahi ito dahil ito ang pamamaraan na mas makakabuti para sa lahat, hindi lang sa impeachment court at sa ating mga kababayan, dahil mas madaling subaybayan at sundan kung anong ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig sa bawat article of impeachment. So sa amin, under the Constitution, the rules of impeachment, even the rules of court, at kahit sa pre-trial order issued by the court where it says that the court can still modify yung order presentation of evidence. So ultimately, may discretion dito ang impeachment court, regardless of the preference of the parties. So we will respect whatever decision. So mga kabayan, ito pasadahan na po natin si Vice President Sara Duterte. Pasok. Matali. Red. Lahat ng kulay, maliban lang sa green. Lucky charm. At maliban sa green at black. Diba? He is quiet when negotiations happen for his interest. But if negotiations are for the interest of, against the interest of Trillanes, he is noisy. So that is 2017 in the background of the person who sent the communication to ICC. Now here comes ICC. Yes, we take it into consideration, and then yes, we will investigate. We will put on hold the investigation through the years, and then come 2021, we will investigate. And who is the person? Who was the prosecutor who finally defended the investigation? It was Prosecutor Karim Khan, who was dismissed for an entirely different issue, but there was one issue about Karim Khan in relation to the case of President Rodrigo Duterte. And what was it? He had conflict of interest because his previous work was representation of the victims of supposed EJK under the Commission on Human Rights in the Philippines. No. That was his conflict of interest. But did ICC say categorically that you have conflict of interest? They did not. They just said that the appearance of impropriety excludes him from this case. But how can you give credibility to an investigation by someone who represented the victims? And now you're saying he must be investigated and prosecuted. That is clear conflict of interest. It muddles the entire investigation. That is our complainant, that is our prosecutor. We go to jurisdiction. ICC said, we have jurisdiction because we took the complaint under consideration before the Philippines withdrew as a member of the International Criminal Court. And what does that mean? It means that if you take it under consideration, before withdrawal of a country, there will always be an open complaint, open under consideration
open investigation through the years, even if the ICC will not act on it. And is that justified? Of course not, because it will be a perpetual investigation. There must be an end Correct. to the perceived liability, to the under consideration, to the investigation. Otherwise, it will be 300 years from now, assuming this ICC will exist for 300 years, there will be an open, under consideration, complete communication inside the ICC. That is what the countries who are withdrawing now from the ICC should watch out. Because if there is something under consideration there, even if they withdraw 50 years from now, kung buhay pa yung ICC, they can file a case. That is why we have been saying, you have no jurisdiction. 2 years has passed since the withdrawal of the Philippines from the ICC before any formal inquiry was done. If that is allowed, then there will be no end to the ICC going after sovereign nations. That is jurisdiction. We go to how the ICC disregarded how former President Rodrigo Duterte was kidnapped from the Philippines. They say, it doesn't matter to us how he was taken, where he was taken, by what means he was taken. What matters to us was that he was delivered to The Hague and endorsed to the ICC. If this is about justice, then why does it allow injustice to happen to people who are respondents of communications, of complaints inside ICC? Next, we go to interim release, the release of President Duterte. There are 3 things in the Rome Statute that are to be considered before a release can be considered or granted to a respondent. First is that he is not a flight risk. Second is that he does not, will not, cannot obstruct the ongoing investigation. And third, he cannot continue to commit crimes under the ICC jurisdiction. You saw President Duterte being pushed, pulled outside of the room, pushed into a plane. Is that a person who is a flight risk? He cannot even walk 3 steps and fall to the ground. In fact, how many times has he slipped and hit his head in detention? Nako. No one can count anymore. And no one is talking about it. Because why? President Duterte is the Asian poster boy in answer to the attacks that ICC is only going after the black race. Yes! Mga animal. He is a flight risk because of the support of the Filipinos around the world. Is that an assessment, a correct measure of a flight risk? No. Second, he will cannot continue to interfere or obstruct any investigation. Investigation started when? When he was president.
The witnesses Matubato, Las Cañas, when? When he was president. And what did he do? Nothing at all. He allowed the ICC to say whatever it wants, to do whatever it wants, even when he was president. When he was former president, I told him, the ICC is doing an investigation. The investigators are coming in and out of the country. We have proof of immigration records. And what did he say to me? Pasagli na sila. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan? Just comment down below mga karib natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at mag-subscribe mga kabayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.